Nagsisimula ang kwento kay Oh Wan-soo, isang magandang babae na nagpapatakbo ng foundation, ang pinakamalaking kawang gawa sa Korea na pagmamay-ari ng kanyang mga in-laws. Kahit na siya ay nagmula sa isang mahirap na pamilya, si Wan-soo ay nagtrabaho ng husto at naging bahagi ng isang mayamang pamilya. Tinutulungan niya ang lahat ng tao sa buong mundo at kilala bilang anghel ng charity. Isang araw ay bumiyahe si Wan-soo sa Manila, Philippines bilang ambasador. Doon siya nagbigay ng talumpati sa World Welfare Institute at nakipagpulong sa mga mahahalagang tao upang pag-usapan ang tungkol sa trabaho ng kanyang foundation. Sa isang pulong ng kanyang sekretarya na si Sujung, sinabi sa kanya na nakatanggap siya ng email mula sa isang teroristang grupo na nagbabanta sa kanyang buhay. Pinayuhan ni Sujung si Wan-soo na kanselahin ang lahat ng kanyang mga plano sa Maynila para sa kanyang kaligtasan. Gayunpaman, si Wan-soo ay hindi maaaring kanselahin ang ilang mahahalagang plano. Nagkaroon siya ng maikling panayam sa isang lokal na mamamahayag at isang meeting sa isang hotel kasama ang isang mayamang tao mula sa Middle East na gustong mag-donate ng pera sa foundation para sa pagtulong sa mga tao. Kasabay nito, ang isang Korean nagngangalang Do Yoon ay dumating sa parehong hotel kung saan nagpupulong si Wan-soo. Si Do Yoon ay isang dating pulis sa Korea, ngunit umalis siya sa pulisya ilang buwan na ang nakakaraan at dumating sa Maynila para sa mga personal na kadahilanan. Noong mga oras na iyon ay pumunta si Do Yoon sa kasino ng hotel na sobrang abala at nakatutok siya sa isang grupo ng mga gangster na nagpapatakbo ng pinakamalaking ilegal na negosyo sa Manila. Sinundan niya sila sa banyo kung saan narinig niya ang pag-uusap nila tungkol sa isang hitman na nagngangalang Mr. L. Ang hitman na ito ay pumatay ng isang Koreanong pulis at ngayon ay nasa Maynila para sa isa pang assassination mission. Nang marinig ito, naalala niya noong ang kanyang kaibigan at kapwa-pulis na si Ju-hyuk ay pinatay ni Mr. L sa isang misyon sa Maynila. Lumabas na pumunta si Do Yoon sa Manila para hanapin si Mr. L at kunin ang hustisya para kay Ju-hyuk. Sa pagkakataong iyon, nagdaskay si Do Yoon bilang repairman para makapasok sa kwarto ng boss ng gangster. Doon niya nakita si Park, ang head bodyguard. Nagbibigay siya ng bag ng pera sa boss ng gangster. Mula sa pag-uusap, nalaman ni Do Yoon na si Park ang nagutos na patayin si Ju-hyuk. Maya-maya pa ay nakatanggap ng tawag si Do Yoon mula kay Park na dating amo niya sa pulis. Nais ni Park na makipagkita kay Do Yoon matapos malaman na nasa Manila siya. Si Do Yoon naalala ang gabi na hindi niya nailigtas ang kaibigan niya dahil inatake sila ni Mr. L bago pa siya mahuli. Determinado siyang hanapin ang taong nagutos na tapusin ang kaibigan niya. Si Do Yoon ay balak na pumunta sa lugar kung saan dapat isakatuparan ni Mr. L ang kanyang susunod na pagpaslang. Kinabukasan, pumunta si Do Yoon sa isang gusali kung saan may meeting si Wan-soo. Pagkababa ni Wan-soo sa kanyang sasakyan, si Mr. L na nagtatago na may sniper ay nagsimulang barilin siya. Si Do Yoon hindi kilala si Wan-soo, ngunit sinubukan niyang protektahan ito. Dahil nabaril na ang mga bodyguard nito, gumamit siya ng fountain para harangin ang paningin ni Mr. L. Pagkatapos ay mabilis na isinakay si Wan-soo sa isang kotse at pinaalis. Nang makarating sila sa labas ng bayan, natatakot pa rin si Wan-soo, nagtanong kung bakit niligtas siya ni Do Yoon dahil hindi sila magkakilala. Sabi ni Do Yoon dumaan lang siya at nagkataon na nandoon siya. Maya-maya may nakita siyang GPS device sa kotse na itinapon niya para walang makasubaybay sa kanila. Hindi siya sigurado kung tutulong ang Manila Police. Nagpa siya si Do Yoon na dalhin si Wan-soo sa kanyang lugar, sa kanyang simpleng apartment. Ginamot ni Do Yoon ang kanyang sugat at hiniling kay Wan-soo na tawagan ang isang taong pinagkakatiwalaan niya para sunduin siya sa embassy. Sa kasamaang palad ay walang natatandaan na numero ng telepono si Wan-soo. Kahit ang kanyang mga asawa o kapatid, kaya binalak ni Do Yoon na dalhin si Wan-soo sa Korean Embassy sa Manila. Maya-maya dumating ang asawa ni Wan-soo na si Yong-guk para sunduin siya sa embassy. Si Yong-guk ay nakahinga ng maluwag nang makitang ligtas ang kanyang asawa. At hiniling sa kanya na kanselahin ang fundraising party na pinaplano niya. Ngunit hindi talaga siya pinapansin ni Wan-soo na tahimik lang siya habang nasa biyahe pabalik sa hotel. Habang si Park na nag-check ng report mula sa embassy ay nalaman na si Do Yoon pala ang nagligtas kay Wan-soo na kilala niya. Nakipagkita si Park kay Do Yoon at inalok siya ng trabaho bilang bodyguard sa Hwain Group matapos malaman na si Do Yoon ay nagtatrabaho ng mga kakaibang trabaho mula nang umalis sa pulisya. Noong gabing iyon, naisip ni Do Yoon ang alok ni Park para maghayganti sa pagkamatay ni Ju-hyuk. Nagpa siya si Do Yoon na tanggapin ang trabaho. Noon ay nag-donate pa si Ju-hyuk ng kidney kay Do Yoon na nagpapasalamat sa kanyang kaibigan.
Kinabukasan nakipagkita ulit si Do Yoon kay Park at sinabihan siyang kukunin niya ang trabaho bilang bodyguard sa Hwain Group. Samantala, nakipagtalo si Wan Su sa kanyang biyenan na si Park Min-ran na gusto na suhulan ang Chinese Embassy para makatulong sa business deal ng Hwain Group sa isang Chinese company. Doon tumanggi si Wan Su dahil ayaw niyang masira ang kanyang magandang reputasyon sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay na mali. Mamaya kinausap ni Wan Su si Yongguk tungkol sa bag ng pera na dinala ni Park. Naghinala siya na hiniling ni Miran kay Yongguk na impluwensyahan ang Chinese Embassy. Ilang sandali mamaya nagsagawa ng press conference si Wan Su tungkol sa pag-atake na naranasan niya at sinisi ang isang teroristang gang para dito. Kahit na siya ang target, ay sinabi ni Wan Su na ipagpapatuloy niya ang kanyang humanitarian work gaya ng dati. Nang hindi inaasahan ang press conference ni Wan Su ay nagalit si Miran, na akala niya ay kumikilos si Wan Su nang walang pahintulot niya. Sa hotel kung saan nagsagawa ng press conference si Wan Su nakilala niya ang isang batang lalaki na nagngangalang Junhee at ang kanyang ina na si Jang Tae-ra na dating sekretarya ni Wan Su. Naimbitahan sila sa fundraising party na si Wan Su ang mag-host. Nang makita si Junhee ay naalala ni Wan Su ang kanyang anak na si Chanhee na kasing edad ni Junhee. Malungkot na namatay si Chanhee sa isang traffic accident. Noong gabing papunta sina Wan Su at Yongguk sa party. Pinakilala ni Park si Do Yoon bilang bagong bodyguard ni Wan Su. Binanggit ni Park na si Do Yoon ay dating senior police officer na nagbabakasyon ngayon sa Manila. Nagulat si Wan Su nang makita ulit si Do Yoon. Noong panahong iyon ay nangako si Yongguk na gagantimpalaan si Do Yoon sa tulong niya at pagkatapos ay isinama niya ang kanyang asawa sa party. Lumipat sa nakaraan ni Wan Su, noong bata pa ito, mahirap ang buhay niya at ng kanyang kuya na si Hyun Soo ay pinalaki ng kanilang single na ina na nagtrabaho bilang golf coach. Lumabas na ang ina ay tinatrato ng masama ni Miran at natanggal sa trabaho dahil sa hindi pagkakaunawaan. Dahil sa galit ninakaw ng ina ang maliit na golf club dahil gusto niyang gawing bihasang manlalaro ng golf si Wan Su. Nang lumaki na siya naging mas mahusay ang talento sa golf at naging determinado. Ang ina ay ipinadala si Wan Su sa Amerika para sa isang pagsusulit sa kakayahan ng mga atleta. Gamit ang lahat ng kanyang ipon at tulong mula sa Hwain Group's Foundation. Na may pagsusumikap na si Wan Su ay naging isang profesional na manlalaro ng golf at nanalo sa iba't ibang mga paligsahan. 12 taon ang lumipas bumalik si Wan Su sa Korea matapos manalo sa isang malaking golf tournament na may magagandang premyo. Nakalulungkot na ang lahat ng kanyang premyong pera ay kailangang gamitin para mabayaran ang utang ng kanyang ina sa pagsusugal. Kaya nagalit si Wan Su at nagpasya siyang putulin ang relasyon sa kanyang ina. Mula noon nagpasya si Wan Su na i-donate ang kanyang pera sa charity upang matulungan ang iba. Sa kasalukuyan sa panahon ng party si Wan Su ay umakyat sa podium at ipinakilala si Yongguk bilang deputy chairman ng Hwain Group na isang regular na donor sa foundation. Nagpakilala rin siya ng isang bagong donor mula sa Middle East. Sa kalaunan habang nagpatuloy ang party binati ni Wan Su ang mga bisita habang si Yongguk naman ay lihim na sinenyasan si Tae-ra na makipagkita sa kanya sa isang silid ng hotel para sa isang affair dahil matagal na silang nagkikita. Sa party na sinabi ni Junhee si Wan Su na nawawala ang kanyang ina. Kaagad pagkatapos pumunta si Wan Su para hanapin si Tae-ra at nadatnan siya sa isang hotel room kasama si Yongguk. Nagulat si Tae-ra at dali-daling inayos ni Yongguk ang kanilang mga damit. Doon ay mahinahong sinabi ni Wan Su na mag-ingat sila dahil maraming mamamahayag sa party. Na nanginginig si Wan Su lumabas ng kwarto at bumalik sa party. Kahit na hindi siya umimik pero naintindihan ni Do Yoon na nakatingin sa kanya na may mali. Sa dance event kinailangan ni Wan Su na makipagsayaw kay Yongguk at kumilos na masaya sa harap ng lahat para mapanatili ang magandang imahe ng kanilang pamilya. Sa hindi kalayuan pinagmamasdan sila ni Tae-ra na nagseselos dahil alam niyang siya ay isang kabit. Pagkatapos ng party si Wan Su ay pumunta kay Miran para sabihin sa kanya ang tungkol sa affair ni Yongguk. Alam na ni Miran ang ugali ng anak niya at umaasa na hihiwalayan siya ni Wan Su. Ngunit sinabi ni Wan Su kay Miran na mananatili siya sa pamilya Hwain, binyantaan pa niya si Miran na huwag makialam sa foundation. Lalo na't nabalitaan ni Wan Su na sinusubukan ni Miran na kumuha ng pera mula sa foundation nang hindi niya alam. Noong gabing iyon sa lahat ng problema niya ay umiinom si Wan Su na mag-isa sa hotel bar. Nang may dumating na bodyguard para bantayan siya ay sinabihan niya itong umuwi. Si Wan Su naalala noong una niyang nakilala si Yongguk sa isang volunteer sa Africa.
Kahit na sandali lang sila nagkita, si Wanso ay humanga sa kanyang kabaitan at suporta ng kanyang pamilya sa kanyang career. Nang bumalik sila sa Korea ay nag-propose si Yongguk kay Wanso at pinakiusapan itong makipagkita kay Miron. Sa meeting ay hindi nagustuhan ni Miron si Wanso dahil mula siya sa isang mahirap na pamilya. Ngunit sa wakas ay pumayag si Miron sa kanilang kasal dahil si Wanso ay may magandang public image. At napiling maging isang beauty model para sa isa sa mga produkto ng Hwain Group. Pinagkatiwalaan pa siya ni Miron alagaan ang charity foundation ng pamilya Hwain. Sa kasalukuyan kahit pagod na si Wanso sa ugali ni Miron hindi niya kayang iwan ang Hwain Group. Mula sa labas ng bar si Do-yeon nakita niya si Wanso na mag-isa na walang proteksyon. Kaya napagdesisyonan niyang bantayan siya hanggang sa bumalik siya sa hotel room niya. Si Wanso na lasing nakita si Do-yeon, biglang humiling sa kanya na manatili sa kanya. Noong mga oras na iyon ay naramdaman niyang kailangan niya itong tulungan. Dahil muntik na itong matamba kaya pumasok siya sa kanyang silid. Sa kasamaang palad ay hindi nila namalayan na nahulog ang susi ng kwarto ni Wanso sa labas. Na pinahihintulutan ang sino man na makapasok kasama na si Yongguk na gustong makita siya. Ngunit dumating si Kang at unang kinuha ang susi at sinabi kay Yongguk na lasing si Wanso at kailangan na magpahinga sa kwarto. Sinubukan ni Wanso na patuloyin si Do-yeon, ngunit hindi siya nakinig sa ugali ng kanyang amo na lasing. Sa sumunod na araw ng pagbabalik ni Wanso sa Seoul, nakaramdam siya ng awkward nang makita niya si Do-yeon. Nagtaka siya kung bakit siya nagtanong ng ganoon sa isang bodyguard na ngayon lang niya nakilala. Pagdating sa Seoul ay dinala ni Kang si Do-yeon sa mansion ng pamilya Hwain. Dahil kukunin si Do-yeon bilang personal na bodyguard ni Wanso. Ilang sandali matapos ipakita ni Kang kay Do-yeon ang kanyang work desk at ipinaliwanag ang kanyang mga tungkulin sa trabaho. Habang tinitingnan ang isang larawan ng kanyang sarili kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Si Do-yeon binanggit ang pagkamatay ni Ju-hyuk, pagdinig si Kang ay nagpahayag ng panghihinayang na nagpapaliwanag na hindi sila makapag-imbestiga dahil ang kaso ay nangyari sa ibang bansa. Ilang sandali pa, isang babaeng bodyguard na nagngangalang Lee Jin ang dumating. Sinabi niya kay Do-yeon na gusto siyang makita ni Wanso. Iniisip ni Wanso kung bakit siya nanatili sa Hwain Group. Habang iniisip ang pangako niya sa kanyang yumaong biyenan si Kim Do-o ang dating leader ng Hwain Group. Habang si Do-yeon aksidenteng nalaglag ang litrato niya kasama si Ju-hyuk at may nadiskubreng hidden memory card sa likod nito. Nang tingnan ni Do-yeon ang memory card may nakita siyang video. Kaya naisip ni Do-yeon na pinatay siya dahil may alam siya tungkol sa pagkamatay ni Kim Do-o. Maya-maya ay dali-dali siyang pumunta kay Wanso at binalaan siya na baka may taong malapit sa kanya na gustong pumatay sa kanya. Umamin siya na pumunta siya ng Maynila para malaman ang totoong pagkamatay ng kanyang kaibigan. Na pinaniniwalaan niyang nauugnay sa pag-atake kay Wanso. Ngunit si Wanso ay nag-aalinlangan sa mga sinasabi ni Do-yeon. Iniisip pa rin na ang pag-atake ay konektado sa isang internasyonal na mafia network na sumasalungat sa mga aktibidad ng foundations. 2 taon na ang nakakaraan si Do-yeon at si Ju-hyuk ay nagkaroon ng lihim na misyon mula kay Police Commissioner General Byung-up. At si Do-yeon na pulis pa ay naatasan na maging presidential bodyguard. Noong panahong iyon ay inutusan si Ju-hyuk na imbestigahan ang pondo ng isang mayamang negosyante na madalas makipagkita sa Pangulo. Si Byung-up sinabihan sila na huwag sabihin kahit kanino ang tungkol dito at direktang magulat sa kanya. Ngunit pagkatapos ay nakita ni Do-yeon na kakaiba ang misyon. Ngunit sinunod niya ang mga utos ng walang tanong. Mamaya si Ju-hyuk ay ipinadala sa ibang bansa upang subaybayan ang mga Chinese gangster sa Maynila. Na pinaghihinala ang nagpapatakbo ng mga ilegal na negosyo. Sa kasamaang palad ay namatay si Ju-hyuk sa isang insidente, pagdating pa lang ni Do-yeon sa Manila. Matapos ng pagkamatay ni Ju-hyuk hiniling ni Do-yeon kay Byung-up na ipadala siya sa Maynila para mag-imbestiga. Pero tumanggi si Byung-up at sinubukang pagtakpan ang kaso. Dahil dito si Do-yeon ay umalis sa police force. Sa kasalukuyan ang pagiging protective ni Do-yeon ay naging awkward para kay Wanso. Nang si Wanso ay dumating sa foundation office binisita siya ng kanyang kuya. Pinakiusapan siyang bantayan si Youngmin ang kapatid nila. Sa kanilang pag-uusap ay ibinahagi ni Wanso ang kanyang plano na gawing internasyonal na organisasyon ang foundation upang pigilan si Miron na kunin ang mga pondo ng foundation. Sa kabila ng pagsalungat ng kanyang kapatid, si Wanso ay determinadong magpatuloy. Dahil ayaw niyang masangkot sa Hwain Group money laundering activities. Pagkatapos ng trabaho ay pumunta si Wanso sa bahay ni Tera at pinagalitan siya.
dahil sa hindi pag-lock ng hotel room habang nakikipagrelasyon kay Yongguk. Binigyang diin ni Wonso na hindi niya ipagsapalaran ang kanyang reputasyon para sa isang murang skandal. Si Tera pagkatapos ay isiniwalat na si Junhee ay anak ni Yongguk. Sa sandaling iyon ay nabigla si Wonso nang malaman na pinakasalan siya ni Yongguk upang pagtakpan ang pagkakasangkot nito sa isang kaso ng narcotics gamit ang magandang reputasyon ni Wonso. Sa kabila ng paglalantad ni Tera sa lahat ng mga lihim ni Yongguk na natiling matatag si Wonso. Nang makauwi si Wonso, si Miran ay ipaalam sa kanya ang tungkol sa planong ilipat si Junhee sa Hwain family house. Na sinasabing siya ay may parehong mga karapatan gaya ng anak ni Yongguk. Hindi sumasang-ayon sa plano ni Miran, hiniling ni Wonso kay Yongguk na ipadala sina Tera at Junhee sa ibang bansa. Ngunit si Yongguk ay tila hindi kayang sumalungat sa kagustuhan ng kanyang ina. Nang gabing iyon pinuntahan ni Tera si Miran na nagrereklamo na binantaan siya ni Wonso. Para alamin ang katotohanan tungkol sa magulang ni Junhee. Lihim na nagsagawa ng DNA test si Miran kung saan nakumpirma na si Junhee ay ang biological na anak. Pagkatapos makuha ang mga resulta ng DNA, nagpa siya si Miran na kumuha ng larawan ng pamilya. Sa araw ng photoshoot, nagulat si Wonso nang makitang sumasali sina Junhee at Tera. Sinubukan ni Tera na kunin ang atensyon kay Yongguk na ikinagalit ni Wonso na humantong sa kanya na umalis sa photoshoot. Humantong ito sa isa pang pagtatalo sa pagitan ni Wonso at Miran tungkol sa larawan ng pamilya. Sa kabila ng kanyang mga pagtutol, walang magawa si Wonso sa kagustuhan ni Miran. Pinilit pa ni Miran si Wonso na magkaanak kung gusto niyang umalis sina Junhee at Tera sa pamilya. Kinabukasan nagulat si Wonso nang makita si Junhee na lumipat siya sa bahay at kinuha ang kwarto ni Chanhee. Nalungkot siya nang makita niya ang mga gamit ng kanyang yumaong anak ay inilipat sa imbakan. Upang pakalmeyan ang sarili ay nagpa siyang magmaneho ng mag-isa. Ngunit muntik na siyang mabandol ng truck. Si Do-yeon ay mabilis na sumunod at sumakay sa kanyang sasakyan na iginiit na samahan siya nito. Kahit na tumanggi siya makalipas ang ilang oras ay nakarating sila sa isang beach kung saan makakapagpahinga si Wonso. Si Do-yeon pinunasan ang buhangin sa kanyang mga paa gamit ang isang panyo na nakadikit kay Wonso. Doon ay sinabi niya kay Do-yeon na kadalasan ay hindi siya madaling magtiwala sa mga tao. Ngunit magtitiwala siya sa kanya kung makakahanap siya ng ebidensya na nag-uugnay sa kamatayan ni Ju-hyuk at pag-atake sa kanya. Pagkatapos niyang maglakad sa dalampasigan ng ilang sandali ay dinala ni Do-yeon si Wonso sa kanyang pribadong villa. Nagulat si Wonso nang makita si Yongguk doon. Sinabi niya na alam niyang mahilig itong pumunta sa villa kapag may problema siya. Habang naghahain ng inumin, nabanggit ni Yongguk na gusto niya ng isa pang anak. Ngunit nanatiling malamig at malayo si Wonso sa kanya at pinipilit siya. Sa kabilang banda, nakita ni Do-yeon ang kaguluhan mula sa labas ay sumugod siya para paghiwalayin sila. Habang nagdadrive si Wonso ay nanatiling tahimik nang hindi sinasabi kung saan niya gustong pumunta. Kaya si Do-yeon nagpa siya na ibalik siya sa bahay. Kinabukasan nalaman ni Wonso na hindi umuuwi ang kanyang asawa buong gabi at nagpunta sa kanyang apartment ng madaling araw. Samantala si Do-yeon at Lee Jin ay nasa opisina ng Hwain Company para tingnan ang security system at surveillance camera control room na nagmomonitor sa buong headquarters at mga branch nito. Doon din nakita ni Do-yeon si Kang na nagpakilala sa kanya sa iba pang bodyguard. Sa mga oras na ito, si Do-yeon ay nagpakita ng kanyang martial arts skills na nakikipag-sparring sa pinakamahigpit na bodyguard at nanalo siya. Pagkatapos ng sparring practice, kinausap ni Do-yeon si Kang tungkol sa pagkamatay ni Kim Do-woo at nagtanong tungkol sa anak ni Wonso. Nang marinig mukhang hindi komportable si Kang at sinabihan si Do-yeon na basahin ang balita para sa mga detalye na nagpapaliwanag na namatay si Do-woo dahil sa atake sa puso sa kanyang private home. Si Do-yeon ay nakipagkita sa isang Hwain family security officer at humingi ng surveillance camera footage para maging pamilyar sa kanyang trabaho. Sa kasamaang palad, ang footage ay hindi nagpahayag ng anumang bago tungkol sa pagkamatay ni Kim Do-woo. Si Do-yeon pagkatapos ay muling sinuri ang recording, iniwan siya ni Ju-hyuk at napagtanto na si Do-woo ay hindi namatay sa mansyon ng pamilya Hwain. Lalo siyang naghinala na si Do-woo ay pinaslang ng isang taong kilala ni Ju-hyuk at na si Ju-hyuk ay pinatay para pagtakpan ito. Sa lalong madaling panahon, si Do-yeon na nagiging mas curious kung sino ang pumatay kay Do-woo ay palihim na pumasok sa silid ng butler. Dahil sa matagal na siyang nagtrabaho sa pamilya Hwain at baka may mga pahiwatig tungkol sa pagkamatay ni Do-woo. Si Do-yeon hindi inaasahan na makakahanap siya ng secret room para ma-monitor ang mga surveillance camera.
Tapos mabilis niyang kinopya lahat ng surveillance footage data. Pero nahuli siya ni Lee Jin doon na nagdahilan na hinahanap niya ang mayordoma para magtanong. May hinala si Lee Jin pero hindi na siya nakipagtalo pa at sinabi kay Do Yoon na gustong makipagkita ni Yongguk sa kanya. Pagkatapos pumunta si Do Yoon sa kwarto ni Yongguk kung saan binalaan siya ni tungkol sa pakikialam niya sa mga personal niyang bagay. Ipinaliwanag ni Do Yoon na tungkulin niyang tiyakin na hindi magkasakitan sina Yongguk at Wanso. Nang gabing iyon ay tiningnan niya ang lahat ng surveillance footage na nakuha. Matapos itong panoorin buong gabi ay nakakita siya ng clone na nagpapakita kay Kang na inutusan ni Yongguk na kunin isang bag ng pera sa isang lugar. Sa ibang araw tinawagan ni Miran si Sang-il, ang legal na kinatawan ng Hwain, para pag-usapan ang pagtatalaga kay Yongmin bilang bagong pinuno ng foundation. Noong panahong iyon ay binalak ni Miran na pilitin si Wanso na magbitiw ng kusang loob. Nang marinig ni Wanso ang plano ni Miran naramdaman niya na masyado nang lumayo ang kanyang mga in-laws. Kaya't hiniling niya kay Yeonso na tumulong sa pagkalat ng chismis tungkol sa affair ni Yongguk at ang kanyang 10 taong gulang na anak na lalaki. Sa lalong madaling panahon ang simas ay kumalat sa media na ikinagalit ni Miran. Naiinis din si Yongguk dahil kailangan niyang iwasan ang mga journalist na naghihintay sa kanya sa labas ng company office. Samantala maraming mamamahayag ang lumapit kay Wanso at nagtatanong tungkol sa mga chismis. Si Wanso na nagplano ng lahat ay nanatiling kalmado, hindi pinansin ang mga tanong at pumunta sa kanyang opisina. Ang lahat na pinag-uusapan ang tungkol sa mga chismis. Dumating si Tere kasama ang kanyang ina sa opisina ni Wanso. Hinihimok nila si Wanso na magsagawa ng isang pakikipanayam upang si Tere ay makita bilang bahagi ng pamilya Hwain. Matapang na pumasok si Tera sa opisina ni Miran sa isang pulong tungkol sa mga chismis. At si Sang-il na kinatawan ay umamin na hindi niya nalaman kung sino ang nagpakalat ng chismis na naging sanhi ng pagbaba ng mga presyo ng stock ng Hwain Group. Nag-aalala ang mga namumuhunan na si Wanso at Yongguk ay maaaring maghiwalay. Sa wakas ay hiniling ni Miran kay Wanso na manatili sa bahay hanggang sa mawala ang chismis. Kinabukasan ay nagpanggap si Wanso na nakipagpulong siya sa isang ministro para makakuha ng permiso na umalis ng bahay. Matapos dayin sina Miran at Lee Jin, hiniling niya kay Do Yoon na samahan siya sa isang lihim na press conference para tugunan ang mga chismis tungkol sa kanyang asawa. Sa press conference, tinanggihan ni Wanso ang lahat ng mga chismis at sinabing ang 10 taong gulang na batang lalaki na si Junhee na nakatira sa bahay ng pamilya Hwain ay talagang anak ni Do mula sa isang affair. Sinabi niya ito kaya hindi ma-verify ng mga mamamahayag ang kwentong ito dahil namatay na si Do. Sa bahay pinanood ni Miran ang press conference at galit na galit bagamat nakatulong itong pagtakpan ang relasyon ni Yongguk, nakaramdam siya ng hiya. Nang umuwi si Wansle, hinarap ni Miran si Wanso na ikinatwiran na ang kanyang mga aksyon ay isang solusyon upang pagtakpan ang relasyon ni Yongguk. Binalaan niya si Miran na hindi siya mananahimik kung patuloy siyang itulak ni Miran palabas ng foundation. Kasabay nito si Tera ay naiinis sa press conference na nagmistulang mistress ng isang 70 years old na lalaki. Samantalang si Do Yoon ay pinagalitan ni Kang sa hindi pagre-report kay Wanso sa pinaplanong press conference. Maya-maya ay lumipat si Tera at Junhee sa bahay ng pamilya Hwain na lalong naging abala ang mga bodyguard at mga katulong. Nang ipakita ni Wanso kay Tera at Junhee ang kanilang kwarto, nakaramdam ng inis si Tera dahil tinawag siya ni Wanso na may bahay ng isang matanda. Si Wanso ay nagbabala rin kay Tera para hindi masyadong magpakita sa harap niya. Kinaumagahan sinamahan ni Do Yoon si Wanso habang nagjo-jogging, nagreklamo siya tungkol sa buhay niya simula noong dumating sila Tera at Junhee. Nagtaka si Do Yoon kung bakit pinili ni Wanso na manatili at itago ang skandal ng kanyang asawa. Si Wanso saka nagbahagi ng isang alaala ng yumaong si Duo, na humihiling sa kanya na mag-handscan para kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan para sa pag-access sa pagbabangko. Sinabi ni Do na mauunawaan ni Wanso ang kanyang mga dahilan balang araw. Nakiusap din siya kay Wanso na nawalan ng kanyang nag-iisang anak na lalaki na manatili sa pamilya. Dahil dito desidido siyang tuparin ang kanyang pangako kay Do. Nang marinig ang pagbanggit ni Wanso kay Do, sa wakas ay sinabi sa kanya ni Do Yoon ang tungkol sa pagkamatay ni Do. Na nagpapakitang hindi siya namatay sa pangunahing bahay at na si Mr. L na umatake kay Ju-hyuk at Wanso ay nasangkot sa pagkamatay ni Do. Ilang sandali pa ay dumalo si Wanso sa hapunan kasama ang pamilya Hwain. Nakaramdam siya ng pressure dahil nabigo siyang makakuha ng mga koneksyon mula sa China para sa negosyo ng cosmetics ni Miran.
Pagkatapos ng kaganapan na ipinahayag ni Miran ang kanyang pagkabigo sa pagtawag kay Wansu na unreliable. Si Wansu pagkatapos ay nagalok na secure ang Chinese deal kung bibigyan siya ni Miran ng kontrol sa foundation. Nang marinig ito si Miran ay tahimik na hindi lubusang nangakong ibibigay ang foundation kay Wansu. Sa ibang araw sina Wansu at Miran ay dumalo sa pagbubukas ng isang welfare center na parehong nagkataon na may suot na magkatugmang damit. Ang mga larawan nilang magkasama ay naging sikat sa online, kung saan maraming mga tao ang nagsasabing tila mas bagay si Wansu para mamuno sa foundation. Sa ibang pagkakataon si Miran na may black belt sa judo ay nagsasanay kasama ang mga bodyguard. Natalo niya ang marami sa kanila. Noong turn na ni Doyoon, ginamit niya ang kanyang kakayahan para labanan si Miran at nagawa pa niyang patumbahin ito. Dahilan upang si Miran ay nagsimulang gumalang kay Doyoon. Isang gabi, sa wakas ay sinabi ni Miran kay Wansu ang tungkol sa kanyang ina na kanyang itinago. Inamin ni Miran na ipinadala siya sa mental hospital para maiwasang mapahiya ang pamilya Hwain. Dahil kritikal na ngayon ang kalagayan ng ina ni Wansu. Ipinaalam ni Miran kay Wansu na maaaring bisitahin niya ang ina nito. Matapos malaman ito si Wansu at ang kanyang kuya ay dinala ni Doyoon sa isang mental hospital sa isang liblib na lugar na pinamamahalaan ng pamilya Hwain. Pagdating nila Wansu ay nabigla nang makita ang ospital na tila isang kulungan. Sa loob ng silid nakita ni Wansu ang kanyang walang magawang ina. Naalala ni Wansu ang kanyang mga teenager years noong nakaraan ay kinailangan ni Wansu na humarap sa mga debt collector para maprotektahan ang kanyang ina. Madalas na siya ay tinatamaan ng mga kolektor na halos araw-araw ay pumupunta kapag wala si Wansu sa bahay. Sa kasalukuyan hindi na siya kilala ng kanyang ina at patuloy na nagdadaldaw tungkol sa pagnanais na humingi ng tawad sa paggamit ng pera ni Wansu sa pagsusugal. Sa lalong madaling panahon pagkatapos na lumala ang kondisyon ng ina at siya ay namatay. Pinagbawalan ni Miran si Wansu na dumalo sa libing dahil magkakaroon sila ng business meeting kasama ang Chinese Embassy. Nagbabala si Miran na kung makaligtaan ni Wansu ang pulong ay mawawalan ng bilyong dolyar ang Hwain Group at sisiguraduhin niyang magdusa siya. Kinabukasan na may mabigat na puso sinunod ni Wansu ang utos ng kanyang biyenan at nakipagpulong sa mga kinatawan ng Chinese Embassy. Iniwan niya ang arrangement para sa libing ng ina kay Yeonso. Pagkatapos ng meeting si Wansu ay lihim na dinala ang abo ng kanyang yumaong ina sa isang lugar na sinamahan ni Doyoon. Para maiwasan ang hinala na pinatay niya ang GPS sa kanyang sasakyan at hiniling kay Doyoon na ihatid siya sa kanyang tahanan noong bata pa siya. Nang makita kung gaano kalungkot si Wansu kinomport siya ni Doyoon sa kanyang balikat. Si Yongguk ay nagpanik nang malaman na naka-off ang GPS ng sasakyan ni Wansu. Kaya nagutos siya na hanapin si Wansu, na nasa tabing dagat na nagsasaboy ng abo ng kanyang ina sa dagat. Sa kanyang kalungkutan ay pinatawad ni Wansu ang mga pagkakamali ng kanyang ina. Ngunit hindi niya napatawad si Miran sa pagpapakulong sa ina sa loob ng 10 taon. At si Miran na may mga especially iya na sumusunod kay Wansu ay nalaman kung saan siya at nakatanggap ng larawan ni Wansu na nakasandal sa balikat ni Doyoon. Noong gabing iyon nang umuwi si Wansu ay sinalubong siya ng galit ni Yongguk, binugbog niya si Doyoon at sinabihan siyang umalis sa kanyang trabaho. Mamaya pumunta si Wansu kay Doyoon para tingnan siya pagkatapos ng pambubugbog. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagtapat si Doyoon ng kanyang nararamdaman para kay Wansu. At hiniling sa kanya na iwan ang pamilya Hwain para hindi na masaktan ang kanyang sarili. Sa halip na tanggapin ang kanyang pag-ibig, hiniling ni Wansu na maging kanyang pinagkakatiwalaang confidant na tinutulungan siyang ibunyag ang taong gustong pumatay sa kanya. Sa kanyang silid pinagalitan ni Miran si Yongguk dahil sa padalos-dalos na pagkilos sa pamamagitan ng pambubugbog kay Doyoon. Ipinahayag niya ang kanyang pagkabigo sa kanyang pagseselos na nagpapaalala sa kanya na madalas niyang lokohin si Wansu. Dahil dito sinabihan ni Miran si Kang na huwag tanggalin si Doyoon. Napag-usapan din nila si Terra na manirahan sa kanila na naging dahilan upang isipin ni Yongguk na hiwalayan si Wansu. Ipinagbawal ito ni Miran para protektahan ang karapatan ng mana ni Yongguk at para itago ang mga maruruming sikreto nila. Binalak pa niyang patayin ang sinumang magtangkang magbunyag ng kanilang mga sikreto. Isang gabi pumunta si Doyoon sa isang nightclub para makipagkita sa gangster leader. Pero tumanggi ang leader na makita siya at pinaalis siya. Pagkaalis ni Doyoon ang gangster boss na nagngangalang Hyunwong ay nakipag-ugnayan kay Kang para iulat na hinahanap siya ng isang misteryosong lalaki. Nang tingnan ni Kang ang surveillance footage nagulat siya nang makitang ito ay si Doyoon.
Kinabukasan pinatawag ni Kang si Do-yeon at tinanong kung bakit niya hinahanap si Hyun-wong. Imbes na sumagot, si Do-yeon ay inakusahan si Hyun-wong na kinukuha para patayin si Ju-hyuk. Naghinala din siyang sangkot si Kang sa pagkamatay ni Ju-hyuk, lalo na't nakita niya si Kang na nag-aabot ng mga supot ng pera sa mga gangster. Si Kang sinubukang ipagtanggol ang sarili na sinasabing inutusan lamang siyang magsagawa ng money laundering sa iba't ibang bansa. Ipinaliwanag niya na namatay si Do matapos makipagtalik sa isang babae sa kanyang bahay. Upang pagtakpan ang kahihiyan na ito, ang pamilya Hwain ay lihim na inilipat ang katawan ni Do sa kanilang bahay at pagkatapos ay inihayag na namatay si Do sa sakit sa puso. Sa pagkakataong iyon, pinaalalahanan ni Kang si Do-yeon na huwag masyadong magpumilit dahil hindi niya matatanggap ang pagkamatay ni Ju-hyuk. Sa kabila ng paliwanag ni Kang si Do-yeon ay hindi naniniwala sa lahat at sinabi niyang aalisin pa rin niya ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Ju-hyuk. Kahit na ang ibig sabihin nito ay lumaban sa kanyang amo. Nang gabing iyon ay nagkita si Wan-soo at si Do-yeon sa kusina. Doon iniulat ni Do-yeon ang pag-amin ni Kang tungkol sa pagkamatay ni Do. Hiniling ni Wan-soo kay Do-yeon na imbestigahan ang kasabwat at ang taong namamahala sa funds ng foundation. Sa ibang araw, si Wan-soo ay nakatakdang bumisita sa isang foundation sa labas ng lungsod. Pagkatapos ng pagbisita ay biglang inatake ang kanyang sasakyan ng drone. Si Do-yeon na nagmamaneho na nakaiwas sa ilang mga putok, ngunit binaril ng drone ang kotse na naging sanhi ng pagsabog nito. Lahat sila ay nawalan ng malay. Sa semi-conscious state, si Do-yeon ay nakakita ng isang motorbike rider na mukhang isa sa mga bodyguard ng pamilya Hwain na huminto sa tabi ng sasakyan para tingnan kung patay ang target. Pagkaalis ng rider, si Do-yeon ay sinubukang hilahin ang walang malay na si Wan-soo mula sa sasakyan. Nailabas niya ito bago sumabog muli ang sasakyan. Ngunit nagtamo siya ng mga sugat mula sa mga debris. Ilang sandali pa ay dumating na ang ambulansya upang ilikas ang lahat ng mga biktima. Sa tatlong, si Wan-soo lang ang nagkaroon lamang ng minor injuries. Habang si Do-yeon at ang iba pang bodyguard ay may malubhang pinsala at kailangang operahan. Nang ilipat si Wan-soo sa treatment room, si Jungkook ay nanatili sa tabi niya na nag-aalala sa kanyang kalagayan. Nagulat siya na si Wan-soo ay nagkaroon lamang ng minor injuries at naisip na siya ay hiniligtas siya ng kanyang mga bodyguard. Pagkatapos ng operasyon sa kanyang likod ay inilipat si Do-yeon sa ward na wala pa ring malay. Ang bodyguard na nagngangalang Sodam ay pumasok sa silid ni Do-yeon para saktan siya. Ngunit nabigo siya nang dumating si Jungkook para tingnan si Do-yeon. Maya-maya umalis si Sodam sa ospital at tumawag ng isang tao para i-report na nabigo silang patayin si Do-yeon. Kinabukasan, ang balita sa pag-atake kay Wan-soo ay ang pangunahing paksa sa mga pangunahing media outlets. Na pinaghihinalaan ng ilan na ang pag-atake ay sa pamamagitan ng isang teroristang gang na tumutumbok kay Wan-soo mula noong siya ay nasa Maynila. Gayunpaman, sinabi ng tagapagsalita ng pamilya na hindi pa sila makapagbibigay ng impormasyon dahil hinihintay nila ang mga biktima na makabawi. Sa bahay nakatanggap si Mira ng pagbisita mula kay Byung-up. Ipinahayag niya ang kanyang pagkabigo sa seguridad ng gobyerno ng Korea at hiniling sa pulisya na arestuhin kaagad ang umaatake. Pagkatapos, hiniling ni Byung-up na itigil ang pag-iimbestiga sa pag-atake kay Wan-soo dahil maaari itong makaapekto sa katatagan ng stock ng kumpanya. Kasabay ng pagutos ni Jungkook kay Kang na magbigay ng pera sa mga gangster. Ito ang pangalawang beses na gumastos si Jungkook ng malaking halaga ng mga pondo ng kumpanya na pinaniniwalaang nagmumula sa mga taktikal na pondo na nilikha niya. Sa ilang sandali matapos itong iulat ni Sang-il kay Miran, nalaman ni Miran mula sa impormasyon na umabot sa 1 bilyon ang tactical funds ni Jungkook at nahahati sa 100 iba't ibang account. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Miran at inisip na kailangan ng kanyang anak ang pera. Sa halip ay hiniling niya kay Sang-il na hikayatin ang presidente ng Cosmo Cosmetics na tanggapin ang isang investment offer mula sa Hwain Group. Noong gabing iyon, aksidenteng nakita ni Jungkook si Miran na nakikipagkita kay Sang-il ng patago. Alam na ni Jungkook ang tungkol sa espesyal na relasyon ng kanyang ina kay Sang-il mula pa noong bata pa ito at minsang nahuli silang magkasama. Mas malala pa dahil alam ni Do ang tungkol sa kanilang affair. Samantalang si Do-yeon na naka-recover nakipagkita kay Kang upang pilitin siyang magbunyag ng impormasyon tungkol sa pagkamatay ni na Ju-hyuk at Do. Noong mga panahong iyon, pinaghihinalaan pa rin siya ni Do-yeon na sangkot dito. Sa wakas ay inamin ni Kang ang mga akusasyon ni Do-yeon at sinabi sa kanya na tina-target ng salarin ang foundation. Na ngayon ay nagimbak ng mga taktikal na pondo. Kalaunan ay tinanong ni Wan-soo si Do-yeon para palihim na kunin ang tactical fund book.
Nang hindi nag-aksaya ng oras pumunta si Do-yeon sa pavilion at nakita si Sang-il na pabalik na galing sa paglalaro ng golf. Dahil nakalock ang personal space ni Sang-il, si Do-yeon ginamit ang fingerprint ni Sang-il na kinopya niya mula sa drinking glass ni Sang-il. Sa kanyang talino, si Do-yeon nakapasok sa kwarto ni Sang-il at hinanap ang tactical book na kailangan niya. Hindi niya namalayan na si So-dam ang guard sa pavilion ay nakita siya. Kaya nagulat ito kay Sang-il. Pumasok si Sang-il sa bakanteng kwarto dahil umalis na si Do-yeon na may dalang peking tactical fund book. Si Do-yeon ay nakipagpulong kina Won-soo at Yeon-soo para iabot ang tactical fund book. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.